Okay, good morning, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao or sa buong mundo, welcome sa Tabsong Viewpoint Channel. So sa ngayon po, ang topic po natin is about yung pinakasikat ngayon sa social media. Kung mapapansin mo, mapapansin po ninyo yung tinatawag nating fake news and disinformation. Sino po sa inyo dito yung mga laging basa ng mga information sa social media at na i-interpret po na fake news and disinformation? So yun po yung itatopic natin dito sa Tabsong for today. So marami po kasi ang nagsasabi ng fake news dito, fake news si ganyan dito, 'di ba? Napapansin niyo guys? Even ang mainstream media, fake news daw. So kanya-kanyang batuhan ng fake news. 'Di ba? Hindi na natin malaman kung alin yung totoong news. So ang tanong guys dito is, ano ba yung pinagsasabi nilang fake news at disinformation? So ano ba yung ibig sabihin ng fake news at disinformation? So sa ordinaryo yung pong mga nakakabasa lang gaya natin, syempre dapat malaman po natin kung ano yung ibig sabihin ng fake news and disinformation. Kasi yung nakaraan hearing po, ako of course nagsumusubaybay po kasi ako dun sa hearing sa Congress. So very ano po yung topic dun, napaka masigasig yung topic dun sa TRICOM hearing ba yon, 'di ba, yung sa Congress. So dinidiscuss dun yung fake news at saka disinformation. Pero yung isang congressman, natatandaan ko po, tinanong niya yung mga doon, yung mga guest resource person kung ano ang definition ng fake news. So natatandaan ko walang binigay na na definition yung yung tinanong. Instead nagre-request siya na mismong yung Congress ang mag-define or magkaroon ng definition kung ano yung tinatawag na fake news or disinformation. So yun po yung ating aalamin ngayon, kasi number one po, dapat po kasi tayo mga ordinaryong nakikimeron lang dun sa social media, yung nagbabasa lang tayo ng Facebook page natin, dapat alam po kasi natin kung ano yung tinatawag na fake news. Kagaya ko, so every time nag-check ako ng social media, siyempre may mga terminology po tayo na hindi familiar sa ating lahat. At yung iba naman is medyo familiar na. Yung iba kasi mga matatalino guys pero tayo mga ordinaryo na kagaya natin, medyo bago po kasi sa atin yung tinatawag na fake news at saka disinformation. So alamin po natin kung ano po yung yung definition or meaning ng tinatawag na fake news. So dapat po malaman natin yan. So syempre, saan po natin pinakamabilis malaman yung ating ini-inquiry o yung tinatanong natin na question, kundi sa internet. So lahat po kasi ng bagay ngayon searchable na sa internet. So po pwede nating malaman yung terminology ng fake news. Ano ba yung fake news na yan? Kasi masyadong hot na hot yung terms na yan ngayon. So alamin po natin guys yan. So punta po tayo sa source ng information natin is siyempre sa internet. So alamin natin ano ba yung fake news. Yan. So alamin po natin ano yung fake news. Ibig sabihin ng fake news, guys. Yan guys. So alamin natin ang meaning ng fake news. So para at least para sa kaalaman po ng mas nakararami, so dapat knowledgeable tayo sa mga terms sa social media. So kagaya ngayon, hot na hot po ang issue ng fake news at saka disinformation. So para guided po tayo, alamin po natin sa internet kung ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na fake news. So nakalagay po dito, fake news refers to false or misleading information presented as legitimate news. It is often created to manipulate public opinion,
generate ad revenue or push political, ideological, or financial agenda. Fake news can take various forms. So marami daw pong ano. So ang ibig sabihin po, ang meaning ng fake news is misleading information. So ibig sabihin, yung nabasa mong information is hindi talaga yun yung totoong information na gusto mong malaman. So misleading siya. So magbibigay po tayo ng example niya mamaya kung ano ba yung tinatawag na misleading information. Ngayon, siyempre, kaya siya nagiging false, fake news ay ano siya, parang inilalarawan siya na totoo. So, dun po yun yung distinction ng fake news. Parang lumalabas kasi na parang false information tapos ginawa mong parang totoo tapos shinare mo. That is fake news presentation. Okay? Tapos ang purpose guys ng ng fake news is mag-manipulate ng public opinion. So ibig sabihin ang purpose niya ng fake news is baguhin yung kaisipan ng ng publiko. Okay? Ibig sabihin panlilin lang na matatawag yun guys, di ba? Kasi ma-manipulate mo yung public opinion, di ba? Tapos yung iba na fake news daw according dito sa binabasa natin na information is nagpo-push ng isang political agenda. So nagagamit po guys ng ng mga may intentional na politika. So yun yung mga gamit ng fake news. So sa madalit salita po, para hindi tayo malayo kasi pati ako nalilito na sa binabasa kong information eh. So ang fake news refers to false and misleading information. So ano siya, mali yung information na ipinipresent. That's classified as fake news. Okay? Malinaw po tayo dyan, So ang isang mga example guys according sa internet is completely fabricated story. Ibig sabihin, nag-invento ng istorya tapos i-present bilang totoong story. So yun. Completely fabricated, gawa-gawang istorya. So ibig sabihin, dun pa lang sa sa term na fabricated story guys, dapat gamitin na natin yung ating common sense sa pagbasa ng mga information. So alamin natin kung yung binabasa natin ay fabricated story. Paano natin malalaman yun guys? Simple lang. Pag nakabasa kayo ng sa tingin niyo ay fabricated na story, hanap pa kayo ng another information na magka-counter doon. Saka kayo mag-decide kung yung nabasa ninyong information ay totoo or hindi. So ganun yun. Hindi yung kaagad na pakabasa natin ng information tapos maniniwala na kaagad tayo guys. Hindi man lang natin kini-question yung source kung totoo ba or fabricated story. So para po naiiwasan natin yung tinatawag na mabiktima tayo mismo ng tinatawag na fake news. So ibig sabihin, tayo mga nagbabasa ng mga information lalo na sa social media, dapat po tayo ay matutong tumingin kung yung bang binabasa natin ay fake news o hindi. Para para at least tayo, hindi tayo magkamali ng mga judgment dun sa ating pinagsasabi. Kasi kadalasan tayo, di ba, pagkabasa natin ng story, may comment tayo. Pero later on, marirealize natin na yung ating binasa ay hindi naman pala totoo, di ba? Pero nakapag-react na tayo. So, dapat maging maingat po tayo bilang social media or netizen, yung sinasabing netizen. So, napaka-importante po ng ganun na dapat mag-ingat tayo sa mga binabasa natin. Hindi na muna tayo nagja-judge kung sa nabasa natin. Dapat lagi natin susuriin yung data sa mananggaling, yun by official statement ng government or kung sino-sino pa man. So maging maingat po tayo sa pag-appreciate ng ating mga binabasa. Yun lang po ang sa akin yun yung nababasa ko dito sa sinasabi. And then ang isa pang ang form ng fake news, yung tinatawag na misleading headlines. So di ba minsan nakakapagbasa po kasi tayo ng mga ng mga headlines
ganito ganyan, headlines napaka exaggerated, sensationalized yung tinatawag, exaggerated. Tapos pag binasa mo yung content, iba na dun sa una mong nabasa. Kunyari may nabasa ka isang content tapos may nabasa kang misleading, and then nakita mo magkaroon ng pagka-distort, iba na yung nababasa mo. So dun pa lang guys, dapat magkaroon na tayo ng pag-iisip na iba yung nabasa ko dito, iba yung nabasa ko dito, di ba? So dapat meron tayong parang common sense na ano ba dito yung totoo, hindi yung pwede yung ito totoo tapos ito hindi totoo, di ba? Confusing, tayo yung mako-confuse guys. So ganon, okay? Meron pa dito guys yung tinatawag na manipulated image or video, di ba? Na may sikat yung mga tinatawag natin ngayon na edited o yung tinatawag artificial generated image or video, di ba? Ang daming ganyan lumalabas guys. So isa yan sa mga pwedeng i-manipulate at magkaroon ng misleading. So yan guys, nasa na ba tayo? Nakalagay dito guys is manipulated image or video edited or doctored special to mislead viewers. So yan, napansin ko yan guys, di ba? Meron tayong mga nakikita na mga artificial generated video or image na ng ibang mga personality na later on nadidebunk as siya, AI, artificial intelligence. So isa po yan sa mga example na tinatawag nating fake news. Okay? Kasama din po dito yung tinatawag na satire or parody content, means joke but then seriously by some. So yan, isa pa po yan. Marami ako na-encounter na mga content or mga posts or mga statements sa social media na pag binasa mo sa unang tingin is para siyang joke, pero later on pag masyado mo ng binasa ng kompleto, marirealize mo na siya, seryoso yung joke at nagiging parang harmful na dun sa mga nakakabasa or nakakakita ng post na yun sa mga social media. So yun po ang isang makaklasify din according dito sa binabasa natin na sample ng mga fake news. Okay, so another po yung nagiging din ng fake news is yung form ng fake news is yung tinatawag na propaganda. So matagal na po yung word na propaganda na yan. Wala pang internet, may propaganda na, di ba? So ito pong propaganda is information is spread through influence, political or social beliefs. So ibig sabihin guys, yan, parang slogan. Okay? Para siyang slogan or yung panila, yung social beliefs na pinapag-bricks fake news. Okay? At ang isa pang form po ng tinatawag na fake news natin is yung misattribute or out of context information. So marami din po tayong nababasa na ganyan. Yung mga old news, tapos yung mga quote, tapos binabago, ina-alter nila yung message ng na ginagamit nila, nire-repost nila dun sa current event. So parang pinapalabas na nila, noon nga ganito yung sinabi, tapos ngayon naman kino-correlate ba nila yung yung information na parang kung tutuusin iba naman yung nangyari noon, tapos iba naman yung current situation. Parang pinagkukumpara nila na pinapalabas nila na parehas lang, which is misleading yun. Ngayon, syempre, pag hindi natin masyadong inanalyze yung information na yun, tatanggapin natin na oo nga, relatable nga, parehas nga. Pero kung mapapansin mo, ang nagsasabi lang guys nun is yung nag-post ng information. So, yan. So, kaya po yan ang nakikita kong yung fake news, yung pag-spread napakabilis. Kasi nga dahil nga sa social media, lahat po kasi ng may access sa social media is meron silang parang kakayahan
na mag-share, mag-comment. Kaya po napakabilis ng yung tinatawag na virality. So, dun po ang problem ng ganung virality ng ng fake news is yung mga taong nakakabasa, wala nang pagkakataon na mag-isip kung yung bang kanilang nabasa ay fake news or hindi, or hindi man lang sila nagkakaroon ng pagkakataon na fact check yung kanilang information na nabasa, guys. Yan. So, nasaan na ba tayo? Yun nga, ang fake news napakabilis lumaganap yan dahil nasa social media. So, pag nag-post tayo dyan at marami tayong followers, nabasa yung pinost natin, tapos sa sobrang bilis po ng information, minsan yung nakakabasa na follower natin is wala na siyang time mag-check. So, ina-assume na lang nila na yung information na pinost mo is totoo. So, yun po yung nagiging problem sa paglaganap ng fake news ngayon. So, napakabilis mag-spread na hindi na check kung yung bang information is authentic or based on facts or galing sa isang data na accurate. So, yun po yung nagiging problema. Kaya ang pinakamainam po nito, tayo mga ordinary netizen, dapat po marunong tayong mag-analyze or marunong tayong tumingin kung yung information ba na nakikita natin or nababasa sa social media is authentic. So, ang pinaka-importante, guys, na gagawin natin dito para sa akin bilang ordinaryo netizen is dapat yung basic ng attribute ng tinatawag na fake news is alam natin. So, dapat kahit pa paano marunong tayong tumingin na itong nabasa ko na to fake news ito. Bakit? Kasi ganito imposible naman na ganito yung realidad. Alam mo yun, guys, yung mga fake news kasi makikita mo naman very obvious na very obvious na imposible mangyari sa realidad, pero ewan ko ba kung bakit may naniniwala pa rin, guys. So, para sa akin, guys, dapat tayo lahat, kasama ako, kayo, lahat ng involved sa social media is maging aware or magkaroon ng kakayahan kung paano natin i-appreciate mga information na nababasa natin. Okay? Huwag tayo yung pagkabasa natin ng information is oo, totoo ito. Or yung sinasabi natin kalasa na yung followers ko naman, may tiwala naman ako dun kasi posible naman yan, sikat yan. Lahat ng sinasabi niyan totoo. Yung mga tinatawag natin mga panganib na kaisipan na inaasa na lang natin yung tama at mali dun sa kaisipan ng tao, yung sa atin, yung kakayahan natin mag-isip ng tama at mali, pinabaliwala na natin. Doon po nag-uumpisa ang problem ng fake news, kaya nag-i-spread. So, dapat para sa akin, guys, magkaroon tayo ng common sense, sarili natin. Huwag tayong tanggap ng information na na hindi naman verified at very obvious naman na fake news, misleading, di ba? So minsan magkakaroon tayo ng parang i-check din natin yung mga information dun sa ibang source. Saan ba yung mga dapat na source natin? Siyempre yung mga source na official document na pinalabas ng gobyerno, etc. Yan po kasi yung mga data na source ng information na may accountability. Ibig sabihin, hindi sila pwede maglagay ng mga kasinungalingan kasi verifiable Madali mong i-check. At siyempre, pag na-i-check na mali, di sino mapuputokan ng maling information? Di yung labas na ahensya ng government. So, ibig sabihin po, mag-rely tayo dun sa mga source ng information na accountability. At yun po ang napansin ko ngayon, nakakalungkot kasi supposedly ang mainstream media na kung saan professional, di ba? Professional, and then may tina-ethics at gumagastos ng milyon-milyon na pera para magkaroon lang ng tinatawag na information na mai-share sa public. Biglang ano yun sinisiraan lang ng sinong vlogger or influencer na bias daw, guys. Hindi ko maintindihan talaga kung bakit umabot na ganun na sitwasyon na hindi na tayo naniniwala sa mainstream media. Samantalang
kung tutuusin ang mainstream media is sila yung ano eh, sila dapat yung ano eh, yung source ng information natin na pwede natin pagkatiwalaan kasi unang-una meron silang kagaya nga sinasabi ko ethics, meron silang accountability, meron silang responsibility, di ba? Ba't hindi sila yung pinaniniwalaan at mas naniniwala dito sa mga vlogger, sa mga nagpo-post sa social media na maraming followers, di ba? Kung makikita mo guys, common sense lang dapat, hindi tayo umabot sa ganun eh. Kaya nakakalungkot guys. So, kaya nga po dito sa ating advocacy dito sa channel natin is magpo-focus tayo dun sa truth. Kagaya ng binanggit ko sa unang video natin, po-focus tayo sa truth, sa mga data. Mas maganda po yung data kasi pag nagbase kasi tayo sa data, hindi tayo magkakamali ng conclusion, di ba? Napaka-importante po nung ganong pag-iisip. So dapat po ma-share natin. At siyempre kung kayo po ay siyempre tayo naman ay open din dun sa lahat ng information na totoo, ay appreciate po natin yan. At yan po ang i-share natin sa mga kapwa po natin na Pilipino na masyadong nakatutok sa social media. So lahat po tayo dito ay nag-aaral. Ako nag-aaral, kayo dapat nag-aaral din. At saka yan, lahat po dapat pinag-aaralan. Yun po ang message natin sa content na ito. Ayun nga po at nabanggit na po natin yung pinaka main topic natin about sa fake news and disinformation. So yun po ang pinaka meaning ng fake news, no? So pinakamadaling maintindihan is a misleading information. Yun po ang fake news. So again, kung kayo po ay mga may tanong or may suggestion, please paki-comment lang po at babasahin po natin yan. So yan po yun na ating naging topic natin for today. Okay. Yan, so babasahin po natin siya next picture kung may mga comment kayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po sa ating channel, Tabsong Viewpoint. So magkapalitan tayo ng mga talakayan sa mga susunod na video. Maraming salamat po at see you in the next content. Thank you.